Umaabot ng mahigit 31,000 ang mga insidente ng road crash na naitala ng Highway Patrol Group o HPG noong 2025. Pinakamarami rito ang nangyari sa Metro Manila na nakapagtala ng nasa 12,000 ng mga aksidente ng sasakyan, habang naitala ang iba pang mga insidente sa iba pang mga lugar sa bansa. Halos doble ang bilang na ito kumpara sa mga taunang datos sa mga nagdaang taon simula 2020. Bunsod nito, muling nagpulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa Philippine Road Safety Summit 2026. Pinangunahan ito ng Department of Transportation o DOTR bilang lead implementer ng aktibidad, katuwang ang mga pribado at civil society group. Layo nito na makapagpatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada na kadalasan ay nagre-resulta sa pagkawala ng buhay at pagkasira ng mga ari-arian. Ayon kay DOTR Assistant Secretary for Road and Non-Infrastructure Juscoro Reyes, pangunahing dahilan ng mga aksidente sa kalsada ay bunsod ng kawalang disiplina. Ako ngayon, sa nakikita ko lang, discipline. Discipline. Kasi parang yung road safety natin, kahit na andyan yung lahat ng ano natin, kailangan natin discipline. Kailangan natin parang cultural change, I would suppose. Inihalimbawa rin ni Asik Reyes sa mga nahuhuling lumalabag na mga motorista, lalo na ang tila karaniwan ng hindi pagsusuot ng helmet, lalo na sa mga probinsya. Una, matigas ang ulo ng Pilipino. Maski enforce mo, nahuhuli mo, ganun pa rin. Ako, ang dami kong mga kasama sa probinsya. Every now and then. Mga motorcycle ko nga sa probinsya. Wala ng helmet. Check-in mo. Walang lisensya. Hindi registered yung motor. At mapapansin mo, sa probinsya, inaalaw ng mga parents yung mga bata nagdadrive. Sa huli, binigyan diin ng DOTR na importante pa rin ang mahigpit na implementasyon ng mga batas trapiko upang kung hindi man tuluyang maiwasan ay mabawasan sana ang mga naitatalang aksidente sa kalsada. Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita ngayon.